Kararaming Pinoy na imbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Patunay lang daw yan na marami tayong kababayan na gusto nang malaman ang katotohanan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Eto, nagkaroon ng survey, na kung dapat na bang talagang papasukin ng ICC at imbestigahan ng administrasyon ni Duterte. Halatang-halata kayo. Ewan ko sa inyo, dalawa lang yan. Hindi nyo alam yung katangahan nyo o talagang sinasadya nyo, iniipit nyo Duterte. Akalain mo magsa-survey kung kailangan papasukin ng ICC? Hindi nyo ba naaamoy yung galawan na yan? O tapos sasabihin, gusto ng maraming taong bayan, more than 50%, paimbestigahan ang Duterte. Wow! Medyo halata kayo dyan. Alam mo, yung survey nyong yan, in my opinion, you are being unfair. Ito kaya. Bakit kayo magpapasurvey ng ICC? Dapat papasukin dito. Illegal yan, Brad. Illegal ang ICC pumasok. Wala silang jurisdiction dito. Meron tayong soberanya. Tanga ba kayo? Hindi nga. Sa totoo lang, tanga ba kayo? Magpapasurvey kayo ng illegal? Magpapasurvey kayo ng sinabi ni Marcos na hindi papasukin yan? It's either kasabwat si Marcos o hindi niya kaya yung mga nagpapasurvey. Ibig gago. Magpapasurvey kayo ng illegal? Di ba? Doon pa lang sa tanong survey na yan, mali-mali na kayo. Amoy naman yan. Pati kayo, nakikisabwat na sa kagaguhang yan. Kagaguhan po yan. Pasensya na po Anong klaseng survey yan? Papasukin ng ICC? Bakit hindi kaya kayo magpa-survey? Ano sa tingin ninyo? Kayo sumagot. Ba't hindi nyo ipa-survey? Totoo bang bangag si Marcos o hindi? Hindi tayo nagbibintang. Pero yung klase ng survey nyo, pangit. Yung klase ng survey nyo, ang baho. Illegal. Naku, itong mga to. Talaga. Galit kayo sa Duterte? Bias yung survey nyo yan. Hindi ko sinasabing mali yung pagkaka-conduct nyo ng survey. The survey itself, mali. Try nyo nga maging patas. Totoo ba na bangag si Marcos o hindi? Yan ang pa-survey nyo. Totoo ba ang under Disaya si Marcos? Yan ang pa-survey nyo. Totoo ba ang nagpapatakbo ng bayang ito ay si Lisa? Totoo o hindi? Tingnan natin kung anong lalabas na sa survey na yan. Unang-unang tanong pa lang, mali na kayo. Sinesurvey nyo, maling-mali. Pambihira ito mga to. Wag nga kami. Hindi po kami yung mga vloggers ni Tambaluslos na bobo, Yung mga supporters ni Tambaluslos, Hindi kami yon. Wag kayong wag nyo kaming ginagawa. Anong klaseng survey? SWS ba ito? Umayos kayo, Wala kayo sa sintonado kayo. Di ba? Wala na si Duterte. Una, wala na si Tatay Digong sa posisyon. Pangalawa, illegal ang ICC. Bakit nyo isi-survey? Sa katunayan, ito this is serious. Hindi ba dapat mas malaman natin kung bangag nga si Marcos o hindi? Anong sa tingin nyo? Bangag ba si Marcos o hindi? Diba, yan yung sinabi ni Tatay Digong. Kasi kung totoong bangag siya, may mali po yun. Bilang presidente, hindi ka pwedeng bangag. Hindi po pwede yan. Kailangan yan, aaminin mo sa taong bayan. Dapat may kapasidad ka. 100%, you have the capacity na paglingkuran ng taong bayan. Pag bangag ka, you have no, hindi 100%. Hindi ko po pinagbibintangan si Marcos, Yaan po ang sinabi ni Tatay Digong. Ano bang kailangan mas importanteng malaman natin sa survey? Yung private citizen?
nahahabulin? O yung presidente ngayon na may kailangang sagutin? Di ba? Sabi ni Lisa, SWS sa Congress yan. Pangit eh. Below the belt, pangit yung ano nyo, SWS. Wala kayo. Hindi ako serious. O sige nga, sagutin nyo ako kahit makamarcos. Ano bang mas kailangan malaman ng tao? Papasukin ng ICC o bangag yung incumbent president or hindi? Di ba? Simple. Sabi ni Freddy, bangag noon hanggang ngayon bangag pa rin. O, di ba? Sabi itong SWS, oh. Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ato hindi ko maintindihan. Dapat ito inaayos ni Marcos. Dapat ito alam nyo, minamind conditioning yung tao. Ulitin ko, mali yan, illegal yan. Si Marcos tahimik. Ayusin mo yan. Bakit kayo magpapasurvey ng illegal? Di ba? Simple lang naman. Walang jurisdiction ng ICC. This is totally mind conditioning. Or, talagang sinisiraan nyo ang Duterte. Mga animal kayo. At walang umaawat. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Meron ba tayong presidente? Hindi, nagtatanong lang. Baka hindi mo alam, yung vice president mo, tatay yung ginigipit ninyo. Ano ba klase kayo? Sa ginawang survey ng social welfare stations noong Disyembre, lumabas na 53%. Pinapalabas nila gusto ng Pilipino. Yung disapprove, nahiya pa 21. Mas marami pang undecided. Anong kulakuhan to SWS? Ba't may ganyan? Ha? Sino ba talaga nagpapatakbo nitong SWS? Bakit may pagganito to? Ba't hindi nyo ano kayo, na corrupt ba ang kamara? Corrupt ba yung mga gumagamit ng pork barrel? Ba't hindi yan ang mga pa-survey nyo? Yung incumbent, takot kayo sa incumbent? Takot kayo sa mga nakaposisyon? Sip-sip kayo sa nakaposisyon? Gusto nyong banatan yung mga wala na sa posisyon? Ang baho ng style nyo. Ito namang gobyerno natin, pinahayaan lang. Ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyong Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2023. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Hindi, ako suggestion ko, to be fair, pa-survey din kayo, bangag ba ang presidente o hindi? O totoo ba yung sinasabi ni Tatay Digong na bangag ang presidente o hindi? Kainis kayo. Parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11 noong 2023 sa 1,200 respondents. Group na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Sobra tong survey na ito. May na ano rito, bakit nga hindi ipa-survey na dapat na bang mag-resign si Marcos dahil bangag? Hindi po tayo nagbibintang, ha? Yan lang po ang sinasabi. Di ba? Oh. Patas. Freddy Corpus, maraming salamat po, ha. Bagong member, yan. Tularan ng magandang halimbawa. Thank you. Freddy Corpus. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Ang ICC naman po, hindi yan
gawa-gawa lang no, ng kung sino-sino at ng dayuhan. Pumirma po dyan, ratify po yan ng ating gobyerno. No? At hindi po pwedeng pumipirma-pirma lang tayo nang walang pananagutan. Wala na nga eh. Tanga. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Wala na nga, ipipilit nyo. Ayon naman sa isang political analyst, lumabas sa survey na maraming Pilipino ang gusto ng malaman ng totoo. I can understand the reason why the people would be favoring it. Not so much because of the legal considerations, not so much because of the legal complications, but so much because what they are more interested at really is to carry out Hindi the po, truth. hindi ako naniniwala dyan, Professor. Ang sinasabi dito, hindi naman ito ay ang gusto lang malaman ng tao dito ay yung lumabas ang katotohanan. Hindi po. Pangit po yung tanong. Di ba? Pangit yung tanong, bakit kailangan papasukin ng ICC? Pag mali ang tanong, mali na agad. Kasi parang illegal eh. Di ba? Illegal. Para mo sinabi, dapat bang hayagan na natin na pumatay ng tao? Yung tanong illegal. The ICC itself is illegal. Ganun lang yun. Anong klaseng survey ito? Pero tama lang din daw ang posisyon ng pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ilang beses nang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, hindi nga kita maintindihan, Marcos. Binigyan mo ng diin, tapos may pa-survey na ganyan. Ano yan? Binigyan diin mo, sinabi mo pa for the 100th time. Hindi pa papasukin ng ICC. I agree with you. Si Boying nga, bumawi. Natuwa ako doon. O, kailangan palakpakan natin. Pero, ba't may ganyan? Ba't may pa-survey? Ano ba yan? Na hindi makikipagtulungan ng ating pamahalaan sa ICC. It's as if the Philippine government, the Filipinos, no, the whole country, is admitting to the whole country, to the whole world that our legal system is not working. Maraming complication nga, no? If we allow it, it's as if we are allowing the indictment of our own. Alam mo, eto yan Pag pinayagan natin ng ICC, dahil sa galit ng marami lang, gusto lang makaganti sa mga Duterte, hindi lang po yan matatapos dyan. Once pinapasok mo yung ICC na yan, sunod-sunod na yan. Baka mamaya, ang susunod na iimbestigahan ng ICC, kayo na rin, Marcos. Bubuelta sa inyo yan. Tatandaan natin, kung anong tinanim nyo, yan yun ang aanihin nyo. Diba? Bagamat hindi nga, sabi ni Marcos, hindi papasukin, we will see. Pero napakadelikado niyan. Dire-diretso na po yan. At mangingialam na mangingialam. Ano pang nangyari sa natin? Tanggalin na natin yung korte natin. Tanggalin na natin ang DOJ. Wala rin pala. Para nyo sinasabi, wala tayong justice system. Na hindi ako naniniwala. Anong silbi nun? Di ba? Pagtatanggalin na natin yung mga yan. Kung papapasukin nyo lang ang ICC. Sabi dito, Coach Oli, mga bugok yung mga yan. Ma-high blood ka lang, galit kasi yan. Winston Santos, mirror of the media ng mga Pilipino yan ang way of conflict of understanding and poisoning mind. Ano yan mind conditioning tong ginagawa nila. Mind conditioning, tapos pagka ikaw ay na road tag, Rodrigo tag ka, pagka ito maka Duterte to, iipitin ka, hindi ka pagsasalitain. Tapos pagdating sa media, meron silang mga pakana para siraan ng Duterte. Kita mo how unfair. Ganyan ang style nila. Sabi ni dito, ginugulo ang mga isipan ng mga tao, may pinakautak sa likod ng pagpilit ng pagpasok ng ICC. Kaya nga
Tsaka, mas na-survey yan. Walang umaawat. Naibalita pa. Grabe.